Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Aking iniibig na mga kapatid, ang guro sa lupa ay nagsisikap, nagpupunyagi kung paano matuto ang mga tinuturuan. Hangad din nilang umunlad ang makaluluwang na kanilang tinatangkilik. Subalit, aking may iniibig na mga kapatid, higit ang pagsisikap ng kaitaasan na walang sawang nagsusugo ng mga kabatlayaan na siyang magtuturo at magtuturo sa bawat isa sa inyo. Hinanais din nila na umunlad ang inyong mga ako. Umunlad ang inyong kaalaman sa katuroang espiritismo. Umunlad ang inyong diwa. Umunlad ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano pa nga ito aking mga iniibig na mga kapatid? Hanggat nariyan ang kabigatan na daladalahin ng isang ako, katotohanan niyang mahirap umusad at umusad ang iyong mga sariling kakuan. Nariyan pa rin sa inyong mga damdamin na naging negatibo na dapat sana ito'y mawaglit na sa inyong mga pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, maraming aralin ng buhay ang dumaan sa inyong kalagayan. Marami ng karunungan na naibahagi sa inyo ng kaitaasan ng aking mga iniibig na mga kapatid. At ang karunungan ito ay nagsisilbing matuto at matuto ang bawat isa habang kayo'y naglalakbay sa kapatagang lupa. Aking mga iniibig na mga kapatid, minanais ng kaitaasan na kayo'y mga subok na espiritista sa loob ng paturuan ng diwa. Bakit subok o aking may iniibig na mga kapatid? Sapagkat anuman ang dumating sa inyong kalagayan, sa hirap man at ginhawa, laging handa ang inyong mga sariling kaakuan. Hindi na kayo masisindak pa, hindi na kayo matatakot pa, hindi na kayo magugulantang pa o aking mga iniibig na mga kapatid sa mga kaganapan at mangyayari sa inyong kapaligiran. Sapat nariyan na ang isang pag-asa na lagi ninyong pinanghahawakan, isang pag-asa na ibinahagi sa inyo ng nangkilang Ama na kailanman hindi kayo pababayaang nag-isa at nangmungulila. Aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo ay wala sa katuruan ito, sa katuruang espiritismo, aking mga iniibig na mga kapatid, anong uri kaya ng pamumuhay meron kayo sa kasalukuyan? Maraming kabiyayaan ipinagkaloob sa inyo ng katuruang espiritismo, aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat iniihon kayo sa kadiliman. Iniahon kayo sa kamangmangan, aking mga iniibig na mga kapatid, inihaon kayo sa isang kalagayan kung saan naroon ng walang pag-asa. Subalit, aking mga iniibig na mga kapatid, dumating ang panahon sa inyong mga kalagayan, napakalapit pa rin ang pag-asa na nanggagaling sa kaitaasan.
Malapit pa lang kapayapaan na ninanais ng inyong mga kakuan. Malapit pa lang Diyos sa inyong mga kalagayan o aking mga iniibig na mga kapatid. Maraming kaluluwa ang nagtatanong saan ang Diyos. Ano ang wika santong kasulatan? Ang Diyos ay wala doon. Ang Diyos ay wala dito sapagkat kayo ang templo ng Diyos o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, pakalinisin ninyo yung mga sariling kaakuan sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat hindi namamahay ang Diyos sa isang templong. Naroon ang karumihan, naroon pa rin ang kamamangan o aking mga iniibig na mga kapatid. At sa inyong pag-aaral sa loob ng pato ng diway, laging binabanggit ng kabatayan, mapalad kayo. At mapalad kayo sapagkat inihatid kayo. Isang paaralan kung saan hinuhubog ang inyong mga buong kakuan o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, sa inyong pagparito, lagi na. At walang sawang nakikinig sa mga magagandang balitang inihatid sa inyo ng kabatayan o aking mga iniibig na mga kapatid. Pag-ingatan ninyo. At pag-ingatan ninyo ang mga salitang inyong naririnig na nagmumula sa kaitasan sapagkat ang mga salitang ito ang magiging tungkod ninyo, magiging muog ninyo habang kayo'y naglalakbay sa kapatagang lupa. O aking may iniibig na mga kapatid, maalam na kayo sa karunungang makalangit. Matatalino na kayo at hindi na kayo maliligaw pa o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit pakaingatan pa rin ninyo ang inyong mga sariling kakuan sapagkat nariyan pa rin ang diablong umaali-aligid at naglalaro sa lipunan ng mga hugis. O aking mga iniibig na mga kapatid, maging matapat na ba kayo sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama? Magpatotoo kayo o aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat ang inyong pagpapatotoo ang siyang magsisilbing kalayaan ninyo, magsisilbing sandatan ninyo, saan man kayo dumako aking mga iniibig ng mga kapatid, ang katotohanan ito, ang sa inyong panghawakan, katulad isang Apostol Pablo, o aking mga iniibig na mga kapatid. At kayo, na nangmunguna na sa paaralang ito, tingnan ninyo ang mga kaluluwa sa inyong mga likuran. Mahakdan ninyo sila ng kaaliwan o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang nangunguna ay hindi pinaglilingkuran, ang nangunguna ang siyang naglilingkod doon sa mga musmus pa sa pananampalataya o aking may iniibig na mga kapatid. At kayo na nagtataglay na mga biyayang nanggagaling sa kaitasan, ilahad nyo lagi na ang inyong mga palad doon sa nangangailangan, lalo't higit doon sa mga kaluluwang nasasadlak pa rin at nagugumon pa rin sa kadiliman. O aking mga iniibig na mga kapatid, ito nang ang panahon ng bawat isa na tinawag sa bakuran ng dakilang Panginoon. Kakitaan na ba kayo ng kasipagan na inyong pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa? Sapagkat ang tungkulin niyan hindi para sa inyo, ang tungkulin niyan ay para sa inyong kapwa o aking mga iniibig na mga kapatid. O mga mumunting kawan, na pinit-hinirang ng dakilang Ama, maging mabuting sisidanawa kayo ng dakilang Panginoon, maging mabuti kayong kasangkaman ng dakilang Panginoon, maging mabuti kayong sandatan ng dakilang Panginoon na walang sawang tumutulong sa doon sa mga nangailangan at walang sawang nagkakawang gawa sa inyong mga kapwa at walang sawang naghatid ng kaliwanagan doon sa kadiliman o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, buksan ng Santong Kasulatan, Roma 14, 17 hanggang 19. Pakibasa. Po yung nagsulat sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 14, verse 17 hanggang 19. Sabi dito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom,
kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sa 18, sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at kinatutunayan ng mga tao. Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Punto po. Aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay mga buhay na saksi. Kayo lamang magpapatibay kung gaano kadakila ang katurang espiritismo na inyong niyayakap hanggang sa kasalukuyan o aking mga iniibig na mga kapatid. Muli, iiwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu. Nawayang sa managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, mulang at magpakailan paman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, tunay ng bawat isa sa kahabaan ng kanyang katiyagaan at sa katapatang kanyang ipinakikita. Marami na ngang karunungan ang inyo na ngang natipon sa inyong mga sarili. At ito ang isang bagay na tunay na nakapagbibigay ng kagalakan sa inyong mga espiritu. Sapagkat ang bahaging yan ay binibigyan ng bawat isa ng isang panahon. At harinawa ang mga bagay na yan ay inyong maganap hanggang sa mga susunod na panahon. Na ang bawat isa ay didatnan ng pagkalito, nidatnan ng pagkahapo sa kanyang pag-aaral. At harinawa ang mga bagay na yan o aking mga iniibig na mga kapatid ay tunay na manuot sa inyong mga espiritu upang tunay na kaunawaan ay inyong magamit sa iba't ibang uri ng kalagayan na inyo pang haharapin. Tunay na ang sanglibutang ito ay isang paaralan at iba't uri ng aralin ang sa inyo'y ihaharap nang upang sa gayon inyong mapakinadlan at makita ang bawat kaibahan ng mga pag-aaral na sa inyo'y ibinibigay. Tunay na may kagalakan na ibinibigay ang sanglibutang ito. Subalit ang kaitaasan ay may kagalakan ding inihandog. At ano ang mga pagkakaunawa ng aking mga iniibig sa mga bagay na ito? Sapagkat narito, hindi lamang kagalakan ng kanyang madarama, kundi gayon din ang pagkahapo, ang pagkalungkot, at ang kawalan ng pag-asa. At marami pang iba sa gitna ng pag-aaral at pagsusunog ng kanyang pagsisikap na maabot ang karunungan ng sangkalangitan.
Kaya nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang sa inyo'y ipinakikilala at laging ipinapaalala ang inyong pagkalalang sa sanglibutang ito'y tunay na may kadahilanan. Nang upang sa gayon ang bawat isa, kung ito ay kanyang maunawaan, na ngayon sa katuwiran ng dakilang Panginoon, hindi siya magkakaroon ng kabagalan sa kanyang sarili, sa anumang kalagayang kanyang haharapin. Sapagkat kanyang nauunawaan ang mga tunay na kadahilanan at gayon din kanyang matatanggap ang kadahilanan sa mga bagay na ito. Sapagkat ano nga ang magiging silbi na inyong malaman, subalit itinatanggi ng inyong mga sarili. Inyo bagang naaalala na kung papaanong nagbibigay ang sanglibutang ito ng kagalakan sa inyong mga sarili? Tunay ang inyong mga puso'y nagagalak, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay dumarating na isang bunga sa inyong mga pagsisikap. Subalit ko ang kabiguan ay dumarating sa inyong kalagayan. Sino nga ang makapagpapasalamat? Sapagkat narito ang kawalang bunga ng kanyang pagsisikap ayon sa kanyang kaunawaan. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong kalagayan ay isang paaralan na ang nararamdaman ng katawang yan ay naiiba sa nararamdaman ng isang espiritu. Sapagkat ang kanilang layunin ay magkaiba. Kaya't kung ang layuning namumuo sa inyong pag-aaral na kayo ay magsipagbunga na ngayon sa espiritu, tunay na wala kayong makikita na isang hapdi na daraan sa inyong mga buhay. Kundi ang lahat ng ito'y tatanggapin nyo sapagkat inyong nauunawaan ano nga ba ang naging kadahilanan kung bakit ang mga iyan ay dumating sa inyong buhay. Ang Diyos ay nagbigay ng isang batas upang ang bawat isa ay mga tuto. Sapagkat sinong nagtanim ng mabuti, na di mag-aani ng mabuti. Kaya nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, kung papanong ipinauunawa sa inyong lagi na siyasatin ng bawat isa ang kanyang sarili. Sapagkat narito, sasambitin ng tao na kanyang nakikilala ang dakilang Panginoon. Subalit sa katotohanan, ay di niya natatanggap ang karamihan ng kanyang pag-aaral. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral ng pag-ibig patungo sa Panginoon ay magbibigay ng bawat aralin upang kayo ay tunay na mga tuto. Mula sa unang hakbangin hanggang doon sa kalaliman na dapat maabot ng bawat isa.
upang kung kayo man ay maging halimbawa, ay makita ng inyong kapwa ang tunay na aralin na inyong maipapakita. Mga iniibig na mga kapatid, lumakad ang bawat isa ng may katotohanan. Lumakad ang bawat isa nang dahil sa pag-ibig sa Diyos, ang kanyang sarili ay tunay niyang tuturuan. Hindi ang kanyang sarili ay pagagandahin sa harapan at mata ng mga tao, kundi ang inyong katotohanan ay maging hayag sa harapan ng dakilang Panginoon upang kung kanyang makita ang bawat pangangailangan na yan ay maibigay sa inyo. Ito ang sa inyo'y laging ibinibigay nang upang sa gayon ang bawat isa ay hindi tumulad sa karamihan, na bagamat tinuturuan, narito ang kanyang puso ay tunay na nagmamatigas. Bagamat nakikita ang katotohanan, ang kanyang mga mata ay kanyang ipinipikit, sapagkat ang kanyang layunin ay kung ano ang kanyang nasa puso. At ano ang puso na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, na marahil ay naroon pa rin sa layunin ng sanglibutang ito. O aking mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang panahon ay napakahalaga. Tunay na ang panahon ay maghahabol sa bawat isa. Kung kaya nga sa panahon na nakita nyo na ang isang katotohanan, ibigay nga ninyo ng buong kabawan ang inyong mga sarili nang upang sa gayon ang mithiin ng dakilang Panginoon ay tunay nang maganap sa bawat isa, na kayo man ay maging laya na sa bawat kasinungalingan na nakasanayan ng karamihan. At ano ang kasinungalingan na ito? Na ang paglikong ba kanyang kadugo? Naibigin lamang ang kanyang nais na ibigin. Inyong alalahanin, o aking mga iniibig na mga kapatid, na sino man ang umibig at ibigay ang kanyang buhay nang dahil sa kanyang kaibigan, tunay na ito ang tunay na pag-ibig na hinahanap ng dakilang Panginoon. Sapagkat sino nga ang maaaring gumawa nito malibang maibigay niya ang kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa nang walang pagtatangi, at saka lamang niya masasambit sa harapan ng dakilang Panginoon kung tunay nga na ito ay kanyang nagawa. Na kanyang maibig ng may katotohanan ang dakilang Panginoon. Kaya't hanggang dito ako, at hari nawa, ang pag-aaral na ito ay minsan pang inyong mapindihan at maunawaan, at lagi na ay inyong maalala
sa bawat niyong paggawa upang ang tunay na layunin ng pag-aaral sa inyo sa pagkakataong ito ng inyong mga buhay ay inyong maisagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't hanggang dito ako. At muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang naway siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailan paman. Sa aking mga iniibig na mga kapatid, ipinagkakaloob ng kaitaasan ang liwanag na siyang makapagbubukas ng kanilang mga mata upang makuha ng tunay na pag-aaral na ibinababa sa inyong kalagitnaan. Tunay na ang aking mga iniibig sa mga kaorasan at sandaling ito ay pinagkakalob ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga pagkatao upang makakuha ng tinapay na buhay na kanilang magagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay dito sa sanglibutan na ito. Tunay din na ang mga pag-aaral na ipinagkakaloob ng kaitaasan ay kailanman ito'y makabubuti sa aking mga iniibig. Walang ipagkakaloob at ibibigay ang kaitaasan na makapaghihiwalay sa aking mga iniibig sa harapan ng dakilang Ama, sapagkat ito ang pangako ng kaitaasan na walang sino man sa kanyang mga tupang mga liligaw, pagkus lahat ang kanyang mga minamahal na mga mag-aaral dito sa paturuan ng diwa, dito sa sanglibutan na inyong tinutungtungan ay makararating ng ligtas, makasusunod sa kanyang likuran, at higit sa lahat, magiging bahagi ng kaitaasan upang sa ikauunlad ng bawat isa. At sa aking mga iniibig ng mga kapatid, ano nga ba ang mga pag-aaral na ibinabahagi ng kaitaasan na tumitimo sa inyong sarili, sa inyong pagkatao, sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban? Maraming mga ibinabahagi ang kaitaasan na makabubuti. Maraming mga ibinabahagi ang kaitaasan na makapagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa upang makalapit, upang makasiyasat, at higit sa lahat upang makagawa ng mga tungkulin na sa inyo ay binahagi mula pa ng una. Sapagkat ito ang siyang ibinabahagi ng kaitaasan sa aking mga iniibig na mga kapatid. At ano nga ba ang natitimo sa inyong mga sarili? Sapagkat ang pag-aaral dito sa sanglibutan ito ay totoong masalimuot. Maraming mga pag-aaral, pagsubok na ibinabahagi at ibinibigay ng sanglibutan
Subalit sa patuloy ninyong pag-aaral dito sa paturuan ng diwa, ang lahat ng ito ay inyong malalagpasan. Nabibigyan ninyo ng mga solusyon sapagkat ang aking mga iniibig ay nagpapatuloy at patuloy rin nagbabahagi ang kaitaasan ay bahagi ang mga karunungan, ang mga mabubuting balita, ang mga tinapay ng buhay, ang mga katotohanan, at patuloy ding ipinapadama sa aking mga iniibig kung gaano kadakila ang Ama, kung gaano ang kanyang pag-ibig sa bawat isa, at nasa aking mga iniibig na lamang kung ito ay inyong matatanggap ng buo, sapagkat tuwing nagkakaroon ng mga ganitong banal na gawain ay nasaan ang inyong mga kaisipan. Ang inyong pagkatao, naroon ba sa paturuan ng diwa o naroon sa paturuan ng sanglibutang ito? Sapagkat katotohanan ng aking sasabihin sa aking mga iniibig na ang dakilang Ama sa bawat isa ay matuloy na magbabahagi kung ano ang karapat-dapat sa inyong harapan, kung ano ang ninanais ng kaitaasan upang kayo ay mapabuti, at patuloy ring magbibigay ang kaitaasan sa inyong harapan upang ang bawat isa ay magpatuloy, magkaroon ng lakas, ng liwanag, at maramdaman ng bawat isa ang pag-ibig ng dakilang Ama. At nasa sarili na lamang ng bawat isa kung papaano ito mapapaunlad sa kanyang sarili, kung papaano ito magagamit, sapagkat kung kayo ay mananampalataya, subalit wala kayong gawa, ito ay magiging baog sa kaitaasan. Sa aking mga iniibig na mga kapatid, magpatuloy ang bawat isa sapagkat ang kaitaasan ay nagpapatuloy din, nagbibigay kung ano ang ninanais ng bawat isa upang kayo ay mapabuti. At sa bawat pagpapatuloy ng aking mga iniibig, maraming mga pagsubok ang dumarating, mga pag-aaral, at ang ito ay nagkakaroon ng katagumpayan sa aking mga iniibig. At sa patuloy ninyong paglalakbay, nalalaman ng bawat isa kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Nalalaman ng bawat isa kung ano ang kinakailangan upang pagdating ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, ay ito ay inyong malagpasan. Magkaroon ng pag-aaral na makabubuti sa inyong sarili, sa inyong kapwa, higit sa lahat sa kapaligiran na inyong ginagalawan. Huwag nawang sayangin ng bawat isa ang bawat pagkakataon na ibinabahagi ng kaitaasan sapagkat ito ang makabubuti sa inyong mga sarili, sa inyong kaluluwa at sa inyong mga espiritu na siyang magagamit ang bawat isa hindi lamang dito sa isang buhay. Pagkos magagamit ang aking mga iniibig ito sa panibagong buhay na ipagkakaloob sa lahat at bawat isa. At sa tungkulin na sa inyo ay ibinabahagi, ibinigay mula pa ng una, kayo ay magkakaroon ng panibagong lakas upang magpatuloy, upang gawin kung ano ang tungkulin na ibinahagi sa inyo ng kaitaasan, ang patuloy na panalangin, pagbibigay ng sarili sa harapan ng dakilang Panginoon, ang paggawa ng mabuti, ng matuwid sa kanyang katuwiran. Ito ang mga bagay na nanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na kung saan ang bawat tukso o pagsubok na dumarating sa inyo ay inyong malagpasan. Magkaroon ng matibay na pananampalataya, magkaroon ng masaganang paninindigan upang ang bawat isa sa aking mga iniibig na mga kapatid ay makasunod sa kanyang lipunan. At sa patuloy ninyong paglalakbay dito sa sanglibutan ay unti-unti ninyong madarama, unti-unti ninyong matututunan ang pag-aaral na ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, sapagkat kayo ay nagpapatuloy. Kung sino man ang nagpapatuloy, siya ang magtatagumpay, sapagkat ang aking mga iniibig sa mga kaorasan at sandaling ito ay ibinibigay at pinagkakaloob ang kanilang mga sarili upang makakuha ng mga bagay na magbibigay sa kanila ng pag-ibig sa kanilang
kapwa na makapagbibigay sa kanila upang ang bawat pagsubok dumarating ay inyong malagpasan at mapagtagumpayan. At sa patuloy ninyong paglalakbay, ang bawat isa ay nagkakaroon ng katagumpayan sa lahat ng mga iniibig ng mga kapatid, hindi lamang sa inyong mga sarili, bagkus kayo ay maging halimbawa ng inyong kapwa. At sa bawat patuloy ninyong paglalakbay dito sa sanglibutan ito, ang bawat isa ay umuusong, ang bawat isa ay nagpapatuloy, ang bawat isa ay umuusog, nagkakaroon ng katagumpayan sapagkat walang sino man ang mananatili sa isang kalagayan. Ang lahat ng aking mga iniibig dito sa sanglibutan na ito, ang lahat ng aking mga iniibig ng mga mag-aaral dito sa sanglibutan ito ay magkakaroon ng pag-uusog, magkakaroon ng katagumpayan sapagkat ito ang hinahangad ng kaitaasan na kayo ay muling makarating sa kanyang sinapunan at higit sa lahat kayo ay makagawa sa kanyang harapan na naaayon sa harapan sa dambana ng dakilang Panginoon. Sa aking mga iniibig na mga kapatid sa mga sandaling ito, kayo ay patuloy na bibigyan ng mga pag-aaral na upang ang pananampalataya na sa inyo ay maging matatag, upang ang bawat isa ay magkaroon ng tinatawag na paggawa na kung saan kung ito ay inyong masasanay sa inyong sarili, ang paggawa ng mabuti sa kapwa, paggawa ng mabuti sa inyong kapaligiran, o ang pagsasanay sa inyong mga sarili ay inyong mapapanatili, ay katotohanan ng aking sasabihin sa aking mga kapatid na ang pag-aaral dito sa sanglibutan ay magiging madali sapagkat ang pagtuturo ng dakilang Ama sa kanyang mga anak ay magaan sapagkat ang pamatok ng dakilang Panginoon ay magaan. Kung kaya sa aking mga iniibig, kung inyo itong titignang mabuti at pag-iisipan at pagmumunihan ng mga pag-aaral na ito, kung inyo ito sasapuso sa inyong mga sarili, ang lahat ng mga bagay na inyong ginagalawan dito sa sanglibutan ito ay magiging magaan sapagkat ang sanglibutan ay aayon din sa inyo at kayo sa patuloy ninyong paglalakbay kayo ay aangat at bibigyan ninyo ng pagkakataon na ang bawat isa sa inyo ay makaangat din sapagkat ang lahat ng aking mga iniibig ay makararating at makakaroon ng pakikipanayam sa harapan ng dakilang Panginoon. Sa aking mga iniibig na mga kapatid sa mga kaorasan at sandaling ito, patuloy na ipagkakaloob sa inyo ang mga banal na Espiritong mga aliw upang sa patuloy ninyong paglalakbay sa sanglibutang ito, kayo ay patuloy na paalalahanan na ang bawat pag-ibig na dumarating sa inyo, na ang bawat lakas, mga kabiyayaan, mga pagtuturo na ipinagkakaloob ng kaitaasan ay muli ninyo itong maaalala. Mabigyan ng pagkakataon sa inyong mga sarili na ito ay inyong magawa at higit sa lahat may bahagi sa inyong kapwa. At ito ang kaligayahan ng inyong mga espiritu na ang bawat isa ay magkaroon ng tinatawag na paggawa, tinatawag na pagbibigay sa kanyang mga kapwa, sa kanyang kapaligiran. At ito ang ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At muli, ibinabahagi ng kaitaasan sa inyong harapan ang isang lakas, ang isang liwanag, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesus mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig, liwanag, at kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Sino ang nagnanais maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoong Diyos? Marahil ang lahat, sapagkat narito nga kayo upang isang pag-aaral na hinahangad ng inyong mga espiritu ay tunay nga na magkaroon ng katuparan sa inyong mga sarili. At sa pagkakaroon ng katuparan na iyan,
naroon ang paggawa. Ang paggawa na lagi na'y hinahanap sa inyo ng kaitaasan. Bagamat ang Diyos ay naghahanap, siya rin ay nagbibigay ng maraming pag-aaral, ng maraming kabiyayaan, upang sa gayon nga, ang lahat ay maging karapat-dapat. Kung saan nga, ang isang Hesukristo ay marami ang naghihintay ng muling pagbabalik. Sa mga kaganapan at pangyayari sa kapaligiran at sa inyong mga sarili, nariyan na ang isang Hesukristo. Hindi kinakailangang makita nyo na siya ay nagkatawang laman. Kung hindi, maraming pag-aaral ang dumarating sa panahong ito. Kung kaya nga ang lahat ay maging handa sa bawat sandali. At huwag kayong mga tutulog upang kayo ay hindi mangapa-ngapa. Lagi na ihanda ninyo ang inyong mga ilawan upang sa kung dumating ang sugo ng kaitaasan na magkakaloob ng langis, kayo ay magkaroon ng langis sa inyong mga ilawan, upang ang ilawang yan ay hindi aandap-andap at tunay ninyong makita ang daan na lagi na inilalaan sa inyo ng kaitaasan. Tunay nga na hayag ang kasaysayan kung paano ang isang Hesukristo ay naroon at naging mabuting halimbawa. Naroon at dinanas niya kung paano ang kakirutan ng katawang laman, kung paanong naroon din ang tukso, kung paanong naroon din ang gutom at kauhawan. Ngunit ang lahat ng iyon ay kanyang nalagpasan sapagkat naroon sa kanyang sarili ang pagiging karapat-dapat sa Ama sa kaitaasan. Kung kaya nga kayo aking mga minamahal na mga kapatid, sa sandaling oras na ito ng inyong pakikipag-aral, nariyan baga ang pagpapakasakit? Naibibigay baga ninyo ang inyong oras, ang inyong kaisipan, bagamat nakaupo kayo sa mga luklukang iyan? Tunay nga ba ang inyong mga kaisipan ay naroon sa tinatawag na kapayapaan upang ang liwanag ay hindi nga masakop ng dilim na nagbibigay ng paliwaliwang kaisipan kung saan naroon pa rin sa sanglibutan? Kung kaya nga naroon ang kalikutan ng kaisipan, paano nga kayo magiging karapat-dapat? Paano nyo matatanggap ang pag-aaral? Paano ang liwanag na sa inyo ay maibabahagi rin ninyo kung kayo ay hindi buo at sapat? Aking mga minamahal na mga kapatid, kayo ay buo na isinilang sa kapatagang lupa. Nariyan ang inyong espiritu, nariyan ang inyong katawang laman, nariyan ang inyong kaisipan, ang inyong damdamin, na tunay nga na buo upang kayo ay makagawa ng lahat ng ninanais ng inyong mga sarili. At sa paggawang iyan, tunay nga ba na naroon ang katapatan? Wala bang naitatago na pagkikimkim sa inyong mga sarili? Tunay nga ba ang inyong pagkakawang gawa? Tunay nga ba ang inyong pananalangin? Marami ang nananalangin para sa kanilang sarili lamang, para lamang sa kanilang mga kahinlog. Ngunit hindi baga na babatid ng aking mga minamahal na mga kapatid na isang pagkakawang gawa, ang pagbabahagi ng panalangin bagamat hindi nyo nakikilala sa pangalan at hindi nyo alam ang iyong mga kapatid na naroon sa kaganapan na kung saan ang pag-aaral ay may kabigatan.
at kung saan ang pagkaputi ng buhay ay hindi nila ninanais. Ang isang paggagawang gawa ng pananalangin na maipagkakaloob ninyo ay tunay nga na isang daan upang kayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng isang Diyos na makapangyarihan. At sa bawat sandali nang ang mga matang iyan ay sumulyap sa inyong mga kapatid, nawa ang inyong kaisipan ay mapigil sa paghatol upang sa gayon ang mga labing iyan ay manahimik sa paghatol sa inyong mga kapatid. Paulit-ulit ang aral sapagkat nakikita ng kaitaasan ng aking mga minamahal na mga kapatid ay laging nakalilimot. Napagkalimot kung saan naroon lagi ang paghatol, naroon ang pagkakasala sa mga labing iyan. Aking mga minamahal na mga kapatid, ang paglilinis ay nagaganap at magaganap sa bawat oras at bawat araw sa inyong pakipamuhay, kung kaya nga maging handa ang lahat at bawat isa. Lagi na'y kung paano ang isang Hesukristo ay nananalangin ng maraming beses. Mas higitan niyo pa aking mga minamahal na mga kapatid, upang sa gayon, malayo ang lahat at bawat isa sa tukso at sa mga bagay na hindi karapat-dapat na tukso na kung saan di bagat naganap sa isang Hesukristo, na kung saan ang panunukso sa Kanya ay Kanyang nalagpasan sapagkat naroon ang Kanyang pananampalataya at ang lagi na'y pananahimik at pananalangin upang sa gayon ang tukso nga ay hindi manaig, kung hindi ang kabutihan, ang liwanag, ang lagi na'y maghari. Kung kaya nga, ang bati sa inyo ng mga banal ay laging kapayapaan, ay laging pag-ibig, upang sa gayon, ang pagpapaalalang ito ay gumising sa kaisipan at damdamin ng lahat at bawat isa, sapagkat marami ang nakakaramdam ng pagkahapo ng katawang lamang iyan, naroon sa pagkaidlip, sapagkat inuubos ang maraming kalakasan sa pangkapatagang lupang ito. Aking mga minamahal na mga kapatid, ang gawain sa sanglibutan ay hindi matatapos, ngunit ang inyong mga buhay ay may katapusan. Kung kaya nga huwag ninyong sayangin, ipagkaloob ninyo ng buong buo upang ang lahat at bawat isa ay matawag at maging karapat-dapat sa harapan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Humayo kayo. Dagdagan pa ninyo ang inyong mga pag-aaral, sapagkat narito man kayo, ay kulang pa rin ang inyong mga natututunan, kung kaya nga sa malabis na pag-ibig at pagpapahalaga ng Diyos sa lahat at bawat isa, ay laging inilalaan ang mga karunungan na gangganito na tunay nga nakasasabikan ng lahat at bawat isa sa inyo. Sa bawat araw na dumarating ang ganitong panahon, tunay nga nahahanapin ng inyong mga espiritu. Saan man kayo dumako, ano man ang makamtan nyo sa kapatagang lupang ito'y, hahanapin at hahanapin ninyo ang ganitong pag-aaral. Kung kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, sa inyong pananahimik, sa inyong mga luklukan, tunay na ipagkaloob ninyo ang inyong mga kaisipan, ang inyong mga sarili, sapagkat ang panahon
ay hindi nyo nalalaman kung ano pa ang bigat na pag-aaral na ibibigay sa lahat at bawat isa. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Lucas Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang bawat isa ay nakikinig sa lahat na ibinababa ng mga pag-aaral ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat ito lamang ang kadahilanan ng isang mag-aaral na siya'y matuto sa mga pag-aaral na pinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Napapanahon, ang kanyang sarili ay pinagkakaloob niya ng buo, sapagkat nalalaman niya na sa kapanahunan, ang tanging pag-asa ng isang mag-aaral ay ang matuto ng kanyang mga aral. At kanyang ipagkaloob ang sarili na ito ay gampanan upang nang sa gayon siya ay hindi maligaw sa lahat ng kabiyayaan na kanyang nakikita dito sa kalupaan. Mga minamahal na mga kapatid, ang bawat isa nga ay marurunong na. Subalit, ang ninanais ng kaitaasan ay matutunay niya ang tunay ng kahalagahan ng pagparito ng bawat kaluluwa. Dito sa inyo ipinagkakaloob ang mga kabiyayaan ng may kahalagahan. Dito kayo natututo na magkaroon ng pagpipili sa mga aralin na inilalatag sa inyong harapan. Kung kaya nga kayo na hinirang ng dakilang Panginoon, ay huwag na lagi nang nag-aalinlangan. Sapagkat sa tuwin na ay pinagkakaloob sa bawat isa, ang kanyang aralin na kung saan malaon nga ninyo itong natututunan na. Bilang isang mag-aaral, kayo ay binigyan ng kaitaasan, ng pangunawa, ng pagpipili, ng kalayaan. Subalit, iisa lamang ang ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo, na kayo'y matuto kung ano man ang kanyang kalooban, sapagkat ito ang siyang magdadala sa inyo ng tunay at walang hanggang lugar na kung saan sa inyo ay ipinagkakaloob ng kaitaasan ang kanyang kalagayan na kayo ay pumaroon sa kanyang inihanda upang nang sa gayon ang inyong mga panahon ay hindi masayang. Magkakaroon kayo ng tunay na paglalakbay dito sa kalupaan. Hindi nga ninyo maiintindihan ang mga bagay na ayon sa kanyang kalooban.
kung di nga ninyo ito dadanasin. Ang bawat isa na nagnanais na makatuntong at makasunod sa kanyang likuran, ito nga ay isang pag-aaral sa bawat isa sa inyo na kayo'y matuto na sumunod sa mga aral na lagi nga sa inyong binabanggit sa panahon lagi kayo nagkakaroon ng pakikipanayam sa mga kabatlayaan. Mapalad ang bawat isa na sa kanyang paglalakbay, ang tuwid na daan ay tinuro ng dakilang Panginoong Hesus, ang siyang inyong nilalakbayan, sapagkat kayo na natututo na ay hinahanapan ng kaitaasan mula sa kanyang kaisipan, damdamin at kalooban, upang nang sa gayon, ang bawat isa ay maging isang manlalakbay na laging ang sumusunod sa yapak ng dakilang Panginoon. Ibigay nga ninyo ng buo ang inyong mga sarili. Ito ay isang kaparaanan upang ang bawat isa ay matuto ng ayon sa kanyang kalooban. Ikampay nga ninyo ang inyong mga bisig. Gumawa kayo ayon sa kanyang kalooban, sapagkat ito dati na sa inyong itinuturo. Maging masigla ang bawat isa sa paggawa ng kabutihan, sapagkat ang inyong mga sarili na lagi nga ninyong inaantay, ang kasunod ng inyong pagkilos at galaw, ito ay isang kabiyayaan ng kaitaasan na kung saan kayo nga bilang isang mag-aaral ay nag-iipon ng inyong mga gawa, ng inyong mga kabutihang gawain, upang nasa gayon sa panahon na kayo'y magkaroon ng pangangailangan, kayo nga'y may madudukot. Ang bawat isa na lagi ngang nakatuon ng kanyang sarili sa kaitaasan ay hindi nga ito pinababayaan. Ito nga ang kalooban ng kaitaasan na kayo ay hindi mawaglit ni minsan ang inyong mga isipan, damdamin at kalooban, sapagkat ang itinuturo ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa inyo ay ang matutunan nyo na gampanan ang inyong mga tungkulin, lalo tigit ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Magmula pa ng una, ang inyong mga kahilingan ay laging ang ipinagkakaloob sa inyo. Kung kaya nga kayo'y magdumali, sapagkat ang panahon kung paano nagkakaroon ng tibay na kayo'y paunlarin dito sa kalupaan, ang kaitaasan din naman ay nagsisikap na kayo ay magabayan upang ang panahon na inyong ginagampanan at nasa inyong harapan ay hindi masayang sa bawat isa sa inyo. Aking mga iniibig na mga kapatid,
munti man ang nagagampanan ng isang kapatid na mag-aaral, kayo nga ay unti-unting nalilinis sa mga pag-aaral ng inyong ginagampanan. Huwag nga kayong magsawa na gumawa ayon sa kanyang kalooban, sapagkat ito ay isang pag-aaral sa bawat isa sa inyo na matutunan nyo at magampanan ng buo ng inyong mga sarili, ang inyong mga tungkulin, upang nang sa gayon, kayo sa inyong mga sarili ay maging isang ehemplo at ang bunga ng inyong ginagawa ay ang bunga na ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Mapalad nga kayo sapagkat sa lahat ng kaparaanan kayo ay binibigyan ng kaitaasan ng lahat ng mga solusyon sa inyong mga gampanin. Lumalakad kayo ng ayon sa kanyang kalooban, oo. Sapagkat malaon niya ninyong alam ito. At kayo nga'y natututo ang bawat isa sa kanyang katyagaang magturo sa tuwina. Mapalad ang isang mag-aaral na kung saan sa masalimuot niyang kalagayan, sinisikap niya na ipagkaloob ang sarili na makaganap ng kanyang tungkulin. Ito nga ay isang biyaya sa bawat isa. At kayo pinalulugdan ng dakilang Panginoon. Ang inyong ang muling pagparito ay isang senyales sa bawat isa sa inyo ng inyong mga espiritu ay hindi lamang na nabubusog sa kung anuman mayroon ang sanlibutan, kundi kayo'y nauuhaw at naririto inyong ang pinakakanin ng inyong mga sariling kakuan, ang inyong espiritu upang nang sa gayon tuluyan kayong mabusog. At ang kabusugan nga ay naroroon sa mga salitang ipinagkakaloob ng bawat isang nakikipanayam, mga salitang nanggagaling sa harapan ng dakilang Panginoon. Magsiyaon kayo. Ibigay nga ninyo ang inyong mga sarili sa tunay na nagmamay-ari nito. Sapagkat kayo ay isang bunga ng pag-ibig na kung saan ito nga'y unti-unti nga sa inyong binubuhay, sa inyong pagkatao, upang nang sa gayon, kayo'y matuto at gumagawa ng tunay na may pagpapala at pag-ibig na nanggagaling sa dakilang Panginoon. Muli, ang kapayapaan at ang liwanag na laging ang sumusubaybay sa bawat isa sa inyo, ang siyang lumukob at maghari ngayon at magpakailanman. Paalam.
ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral. Juan, Apostol, paalam. At ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid, mula pa noon hanggang ngayon, bawat isa ay inahantulad sa isang magsasaka. Binibigyan din siya ng paghahalintulad sa isang lupain na handang mataniman ng bawat binhi na kanyang matatagpuan. Ngunit tinuturuan din ng bawat isa na mamili kung anong uri ng binhi ang dapat niyang itinatanim sa kanyang pagkatao. Ano ang lahat ng ito na sa inyo'y laging inihabilin at laging ipinapaalala upang sa bahagi ng inyong pamumuhay, aking mga iniibig, natatanggal ninyo ang dawag sa inyong mga pagkatao at napapalitan nyo ng mainam na binhi na mula sa Diyos. Makikilala nga ba ninyo ang kaibahan ng binhi na mula sa Diyos at mula sa sanglibutan? Kung ang pinagtataniman lamang ay ang iisang pagkatao. May halintulad nga ba ninyo ang binhi na mula sa Diyos? Na tulad sa isang damo na maaaring tumubo kahit saan. O ang binhi ng Diyos ay tunay ngang inaalagaan at iniingatan sapagkat hindi siya basta tutubo kahit saan. Ano ang layunin ng pagpapaalala na sa inyo'y patuloy na ibinibigay upang ang tao ay maging mapili sa mga aralin ng buhay na kanyang tatanggapin, kanyang pag-aaralan at lalo na kanyang tatangkilikin? Marami kayong karunungan na tagpuan, alin dito ang inyong tinangkilik upang angkinin ninyong yaman. Alin dito ang mga pinakinabangan na ninyo, aking mga iniibig, at hanggang ngayon nakikita nyo ang pakinabang na yan. Narito, hindi nyo binibitawan kahit nalalaman yung mali. Kaya nga kung ang kalagayan ng bawat isa'y sukat lamang sa bawat kapanahunan, ano nga ba ang dapat ginagawa ng isang matalinong magsasaka sa panahon ng pagtatanim? Ano nga ba ang dapat niyang iniingatan sa kanyang sariling bukirin? Anong kinakailangan niyang bahagi ng paglilinis upang kung ang matanim na binhi ay mainam, hindi siya bagbagin ng mga damo at mga halamang hindi karapat-dapat nakukuha ng mga nararapat na lakas upang ito ay magtagumpay? Nakita niyo ba ang kahalagahan ng salita ng Diyos? Ito'y mainam na binhi, ngunit hindi ito nakakapanatili sa isang pagkatao sapagkat lagi na ito'y iniinis ng bawat pagtitiis na mayroon sa sanglibutan. Hindi rin ito nabubuhay ng matagal sapagkat patuloy ito nadadaganan ng bawat gawain na panglaman na tulad sa mga bato. Lalong hindi ito nagkakaroon ng karapatang mabuhay sapagkat wala siyang tubig at hindi siya naalagaan sapagkat hindi nabibigyan ng pagkakataon na ang binhi na yan ay masundan ng muling isa pang pag-aaral na didilig upang siya'y mabuhay. Iniisip niyo ba, aking mga iniibig, na ang salita ng Diyos ay mananatili sa inyo kung hindi niyo rin didiligan ng kapwa malinis na tubig na nagmumula sa kaitaasan? Nakita niyo ba kung gaano na karaming tao nakakuha ng biyaya mula sa Diyos, pero sa bandang huli, hindi ito ang kanilang tangan-tangan. Ito ang kanilang binibitawan. Sapagkat hindi nila nakitang itong mabuhay sa kanilang mga sarili, sapagkat hindi ito nakapagbigay ng ugat, sapagkat walang kadahilanan. Ano ang magiging dahilan ng tao upang ang salita ng Diyos ay manatili sa kanyang puso? Ano ang magiging dahilan ng tao upang ang kanyang pananampalataya ay magbigay sa kanya ng kabanalan? Ano ang magiging dahilan ng tao upang piliin niya ang salita ng Diyos na manatili sa kanyang sarili? Oo, lagi na ang tao ay may dahilan. Bakit nga ba kayo gumagalaw sapagkat meron kayong kadahilanan? Bakit ito ang nagugustuhan nyo sapagkat lagi na kayo ay may dahilan? May pangangatwiran. Kasama ba sa pangangatwiran na yan, aking mga iniibig, na may pagtanggol ninyo ang para sa inyong espiritu?
Kaakibat ba ng karunungan niyong ipagtanggol at ipagmalaki ang bahagi ng kabanalang inyong natagpuan? Ito ba'y bahagi ng inyong karunungan? Tunay, bawat isa ay nagkaroon ng pagkakataon na ang salita ng Diyos ay marinig. Bawat isa din ay nagkaroon ng pagkakataon na ang patotoo ng Diyos ay kanyang makita. Nagkaroon din ng bawat isa ng pagkakataon na ang pag-ibig na yan ay hindi lamang niya marinig, kundi ito man ay kanyang madama. Lahat ng niya ay nagkaroon ng pagdating, ng pakikibahagi sa bawat isa. Pero sino ang nakapanatili ng mga bahaging niya sa kanyang pagkatao? Na hanggang ngayon pinipilit niyang manatili at binubuhay niya sa pamamagitan ng patuloy niyang pakikiisa sa pangalan ng Panginoon, sa patuloy niyang pagdidilig ng mga pagbibiyayang nagbubuhat sa kaitaasan upang ang binhi na yan na sa kanya'y ibinigay ay tunay ng lumago, tunay na maging buhay na halaman, tunay na ang kanyang pagiging halaman ay makakitaan siya hindi lamang ng bulaklak na mag-aaliw sa inyong mga mata, kundi ang bunga na bubusog sa bawat isang nagugutom. Gusto niyo bang magkawang gawa? Anong uri ng kawang gawang ninanasan yung ihandog, aking mga iniibig? Makakapagkawang gawa ba kayo ayon sa Espiritu kung hindi kayo magkakaroon ng bunga? Kaya nga hinaasahan sa bawat isang puno, sa bawat isang binhi na siya'y lumago, na siya'y lumaking mainam, at magkaroon ng bunga, upang ang bawat bunga na yan, ito ang pasimula ng inyong kawang gawa. Ano ang bunga ninyo, aking mga iniibig, ayon sa Espiritu? Sapagkat maraming bunga ngayon sa Espiritu, alin dito ang inyong pinagkawang gawa? Alin dito ang inihandog ninyo sa inyong kapwa upang sila man na may binhi ng Panginoon na tulad na kulang sa dilig ay madiligan sa pamamagitan ng bahagi na iyong hinahandog. At siya man mula sa kanyang sarili ang ipinagkatiwalang buto na yan ay lumago upang siya man ay maging isang puno. Kaya nga bawat isa'y tinuturuan ng kabanalan. Bawat isa'y tinuturuang makakita ng katotohanan sapagkat anong ipandidilig ninyo, aking mga iniibig, sa biyaya ng Diyos na nasa inyong pagkatao. Tatanggapin ba niya ang biyaya ng sanglibutan? Sa katotohanan ay hindi, sapagkat hindi sila magkatulad. Bagamat pare-parehong likhain ng Diyos, ayon sa kabahagi at ayon sa kalagayan, binigyan ng bawat isa ng tamang kasukatan upang mula dito ang pagpapatuloy ng pag-aaral at pagpapakilalay inyong maunawaan. Hindi nagkukulang ang kaitaasan, aking mga iniibig, ng patuloy ng paghahandog ng pagbibiyayang yan hanggang matagpuan ng tao ang tunay na katotohanang ibibigay niya sa kanyang sarili hanggang makita niyang siya'y malaya na sa tali ng sanglibutan. Sapagat malibang makita ninyo na kayo'y kalagna. Sa pagnanasa ng sanglibutan, doon lamang yung mapagtatagumpay ang kinin, ang yaman ng Diyos, sapagat magkakaroon na kayo ng kaparaan ng hawiin. Tanggalin paunti-unti ang hindi karapat-dapat sa inyong mga pagkatao. At kung ito yung inyong magawa tulad ng isang lupain na tinatanggalan nyo ng damo upang ang binhi ng Panginoon ay maitanim ninyo, ganun inyo itong gawin sa inyong mga sarili. Hawanan ninyo ang hindi karapat-dapat upang ang binhi ng Panginoon ay lumago sa inyong pagkatao. Sapagkat iisa lamang ang lupain ng bawat isa. Gano'n mang kalaking nasa inyong itanim nyo ang lahat ng buto'y hindi magiging gayon. Darating ang panahon kayo'y mamimili. Darating ang panahon maglilingkod lamang kayo sa isang Diyos. Darating ang panahon ang lahat ng ito'y magbibigay sa inyo ng kaparaanan upang ihanda ang inyong pagkatao, upang sa bandang huli maramdaman ninyo. Ano nga ba ang sinasabing tagumpay sa pangalan ng Panginoon?
Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Pusinawa ng kaluwalhatian at kapayapaan ang bawat isa. Aking mga inibig na mga kapatid, sa bawat bahaging narinig ng inyong mga espiritu, naroon ang pagsusumamo ng bawat isa ay makadama ng kaluwalhatian ng dakilang Panginoon. Na ang pag-aaral sa kanyang kaharian ay kinakailangang magampanan ng tumpak, ng may pagtitiyaga, higit sa lahat, ng may pag-ibig sa inyong mga kalagayan. Sapagkat kung ang kalayaan man ay pinagkaloob ng kaitaasan, upang ang inyong mga kalagayan ay makatamo ng isang antas na ayon sa nais ng dakilang Panginoon. Nagiging sapat baga ang pag-aaral na tinatanggap ng inyong mga puso upang kayo'y maging kaisa ng Panginoon sa kanyang pagtawag. Iniisip pa rin baga ng bawat isa na ang kalayaang ipinagkaloob ay tulad lamang sa mga musmos, na kung saan kayo pumaroon at ang inyong mga puso'y nagagalak. Ito na ang tunay na kahulugan. Oo, aking mga inibig, hindi binubulid ang bawat isa upang gumawa ng labag sa loob sa kanyang pagkatao. Ngunit kung kayo'y nakakakilala ng pag-aaral sa dakilang Panginoon, hindi nyo hahangarin na magsipagliko sa kung ano ang karapat-dapat sa kanyang harapan. Nananayisin ng inyong mga espiritu na manatili at gamitin ang pagkakahayag ng dakilang Panginoon sa kanyang ebanghelyo sa karapat-dapat. Na ang inyong mga sarili maglalakbay tulad ng isang Jesus. Na ang bawat puntong kanyang inapakan ay ganun din ang aapakan ng inyong mga paa ng may pagsisikap at pagtanggap. Sapagkat ang kagalakan ng inyong mga espiritu ang higit na pagkakaluban ng pagkakataon na manumbalik sa kanyang kaharian. Kaya aking mga inibig, kung ang lahat ng ito ay pinapaalala sa inyo, at ang pagtawag ng kaitaasan ay isang kaparaanan upang ang mga likong pag-iisip at damdamin ay manumbalik sa kanyang harapan. Naway ito din ang gampanin ng bawat isa. Isang pagkakataon upang ang inyong mga sarili ay muling magsipagbuhay at magsipagtayo. At panindigan ng isang pananampalatayang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Isang pananampalatayang bukas ang mga mata
hindi nagbibingihan, hindi nagsisipagbulag-bulagan, kundi pananampalatayang gumagawa, umaangkin sa salita ng dakilang Panginoon, nagsisipagkilos ayon sa kanyang ebanghelyo, gumagalaw sa kung ano ang turo ng kaitasan, at ito din ang bahagi na kinakailangan ng bawat isa upang magsipagpatuloy sa harapan ng dakilang Panginoon. At bago ako magpatuloy, ang bahaging ito ay binababa sa bawat isa upang tanawin, bidyente, Ayan. Ha? Ano to? How this? Ayan na nga. Yan. Pagpupuli po pasasalamat sa dakilang Panginoon. Ito lamang yung nabidendihan ko ngayon. Nakita po kong sa Samuel na noong inabot po ang kanyang kamay kay Ate Tanglaw, ay mayroon pong mga lumabas na rayos galing sa maliit na butas tuwan sa kanyang kamay. At unti-unti po binalutan ng katawan ni Ate Tanglaw hanggang di na po nakikita ang kanyang katawang laman. Yun lang yung aking binendahan ngayon. Maraming po salamat. Papuri at pasasalamat po sa laki ng Panginoon. Ang nabidentehan ko lang po is nasa falls po kayo. Tapos nililinis po siya ng isang protector. Tapos pagkatapos po siyang linisin is binalot po siya sa isang napakaliwanag po na tela at saka po binigyan po ng bagong damit. Yun lamang po at papuri at pasalamat sa dakilang Panginoon. Papuri at pasasalamat po sa dakilang Panginoon. Nakita ko lang po, meron po kayong kasamang matandang lalaki na may tungkod. Tapos yung itsura po niya is parang may sakit. Ganun po. Parang hindi po siya healthy. Tapos sa ibabaw po ng uluhan niya is may lumulutang po na parang maliit po na ulap. Tapos sumusunod po sa kanya iyon. Tapos sa ibabaw po ng ulap is may nakatago pong maliit na liwanag. Tapos yung ulap po is binalutan po yung liwanag. Tapos naglabas po ito ng rayos. Tapos parang tinanggil, parang binalutan din po kayo. Parang di na po kayo makagalaw nung binalutan po kayo. Yun lang po, maraming salamat po. ano ang kahandugan sa lahat? Nagpupuri po ako at nagpapasalamat. Ang kahandugan po sa lahat ng aming nakita ay paglilinis. Kasi ang natanawan ko po ay isang ulap siya, ulap o usok na madilim at nakitinaas ng kasangkapan ng kanyang kamay sa isang lugar yung nakita ko nahawi yung maitim na usok na yun o parang ulap na yun at nagbabaan ng mga anghel na nagbuhos sila ng tubig upang malinis yung karamihan at nagkaroon ng kaliwanagan. At yun po ang ko, paglilinis po. Salamat po.
Magpatuloy kayo nang walang kapaguran sa inyong paglilingkod at pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Tawagin ang kinakailangang tawagin, akayin ang kinakailangang akayin, at magsipaghandog kayo ng pag-ibig na siyang itinuturo ng dakilang Panginoon. Pag-ibig na ayon sa layunin ng inyong mga espiritu. Pag-ibig na siyang bumubuhay sa patay na pananampalataya. At pag-ibig na naghahandog ng kababaang loob at tunay na sakripisyo sa bawat isa. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Apostol.